bagay na nagawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. Today's message is about yung pagtutulak ng mga seleksyon na ako ngayon. Eksakto na Tagalog ng tao. Pagtutulak, alilangan, pangamba, katupili, hindi pagwalaan, hindi sumasampalataya, puro solo. So, yan yung pangulugan ng ibig sabihin ng tao. Minsan na yung hindi natin paniniwala doon sa mga bagay. Ating text ay mula sa Marcos, kabanatang 9, talatang 23. If you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. So, sabi ng Panginoon sa Kristo, kung maniniwala ka, ay mangyayari yung mga bagay na itinatanawalaan. May narones na rin yung Lord. Number 1, ano ba yung pagtututa? Ito yung pag-anilang mo sa opinion o yung pagbibigay ng mato o kaya ng conclusion sa isang bagay. Yung hindi mo pagkakaroon ng tunay na paniniwala sa isang o sa mga bagay, sa mga bagay na nakikita mo ay hindi mo pwede, hindi mo kaya paniwalaan. So, meron kang laging tanong na naiiwan sa iyong sarili. That's why I always remember when we Bible study. Sa karanasan ko ay marami yung umuwi na mayroong question sa kanilang isipan. Kasi nahiya sila magpapala ng may passport kung sa inyo nila naiintindihan. At alam niyo ba na minsan itong ginagamit ng kaaway para magpunta kayo, para magkalilaan tayo. Kasi hindi natin wala tayong kumpritong katibayan na totoo. So kaya nag-alilaan tayo kasi hindi natin nakalimit yung totoo kasagutan sa ating mga anak. So, kayo yung kalagayan minsan sa ating pagpapalataya. At ito yung hindi dahilan bakit minsan nanginginig tayo, nanulupay-pay tayo sa ating pagpapalataya. Minsan meron mga tayong tanong sa Diyos, di ba? Tinatanong natin minsan ng Diyos, kung sa mga bagay-bagay gusto natin sagutin, kung masagot, ayaw ko sa ating kagustuhan. So parang nangyayari ay ang Diyos mismo dapat ay magbigay sa ating pagbiyakan o sa bagay na nais natin mapatunayan. Number 2, bakit kailangan natin magtunda o kaya ay magkalilaan? Kaugnay sa ating pananampalataya at sa ating mga tumunin, yung mga gusto natin gawin, inaasahan natin na makikita natin kaagad yung resulta. So, ang mga tao ay nawawalan ng pasensya, patient, at hindi sila nawawalan ng pagkasa. Kapag yung isang bagay na gusto nilang mangyari ay hindi kaagad nangyayari. Lalo nung sabi ng tao kasi, hindi mo kung kailangan maghintay, dapat may resulta kaagad. So, ang Diyos ay binibigyan tayo ng panahon para ating matutunan yung maghihintay. Di ba, sa probinsya, yung mga nagtatanim, marunong sila maghihintay. Kasi hindi na pwede tinanin mo ngayon, bukas, aalihin mo na. So yung pala, o tinanin mo, 3 hanggang 4 na buwan.
Meron bang kalahating taon na maghihintay ka? Inabot ko pa yun yung mga pinihingi ng palay sa mga atlan. Kalahating taon kung hintayin mo bago mo ainin. So imagine, dahil sa siyensya, meron na ngayon 45 days lang na palay kung hinahangin. So ngayon, ang tao ay nawawala yung pasensya na yung gusto niya lagi mamadali sa buhay. Kasi gusto niya agad kayo resultado sa kanya mga ginagawa. Sabi ng Mark chapter 9 verse 14 to 20. So kung may tayo pa yung basahin sa Biblia, Matthew chapter 21 verse 21. But anyway, I would like to suggest that reflecting in your house, in your home. Number 3, kailan ba tayo dapat nag-aalingaan at bakit kailangan gawin natin ito? Literally, dapat ayin natin muna natin ang Diyos at huwag natin hayaan na yung pag-aalingaan ang siyang pagtutulak sa atin para tayo ay hindi maggamit ng gusto natin mga bagay. Ibig sabihin, lagi natin hinihingi sa Diyos yung katugunan o kasagutan ng mga bagay na nais natin mangyari. Huwag kaagad tayo mag-iisip na hindi naman tutulungin ng Diyos yan. Kaya natin sa prayer, meron tatlong pamamaraan, tatlong konsepto ang panalangin. Ang una, pwede sagutin ka agad, yes agad, sabi ng God. Pangalawa, sabi ni God, wait. Pangatlo, sabi ni God, no. So, sa mga panalangin, kadalasan, di ba, gusto natin talaga yung confirmation sa Diyos. Mag-yes, Lord, ka na. Dapat yes na, Lord. Pero, alam mo na Diyos kung ibibigay ko sa iyo o hindi. Alam mo yung sabi. May mga verses sa Bible na sabi ng Panginoon sa gusto humingi kayo at ibibigay sa inyo. Ano ba yung hingin nyo sa aking pangalan na ibibigay sa inyo? So, pag nakakali tayo ng context doon sa sinasabi ng Panginoon sa Kristo, ang sabi ng Panginoon, kahit ang hingin ko sige nga, Panginoon, bigyan mo ako ng sasakyan. So, may mga bagay na ngayon. Sabi mo, Panginoon, bibigyan mo ako kahit ang hingin ko sige, hingin ako ng sasakyan ngayon. Pagkatapos ng isang taon, 2 taon, 3 taon, hindi ka binigyan. Ang tanong, bakit kaya hindi ka binigyan ng sasakyan? Baka mayroong dahilan kaya hindi ka gusto bigyan ng Diyos ng sasakyan. Una, baka hindi ka marunong maniho. Pangalawa, baka wala ang lisensya. Diba? Pangatlo, baka underage ka. Yung mga kayo ng mga bagay. Na minsan, nagkupisyon tuloy tayo sa Diyos. Kung Panginoon kahit anong hingin ko sa'yo, bibigay mo sa akin. So, minsan, ginagamit din ang tao yan para i-trigger natin, nagsahin natin kung saan natin ang gusto mangyari, gusto natin mangyari. So, kailangan natin maging sensitibo kasi ang Banal na Espiritu yung magtuturo sa atin. Ano ba yung tama na dapat natin hingin? Ang unang-una, na hindi tayo kailangan mag-aalingaman yung pagkakaroon ng Diyos ng ating needs. Yung needs, yung kailangan natin. Yan ang hindi natin dapat pag-aalingaman. Kasi yun yung primary na kailangan natin. Yun yung pangunahing kailangan ng tao. For physical and spiritual inclusion. Yung pangangailangan natin physical and spiritual ng Diyos. Dapat hindi tayo magkailangan ay may pagkakaroon. Deuteronomy chapter 4 verse 29 to 31. Luke chapter 24 verse 38 and John chapter 22 verse 27. Tingnan niyo yung yung minsan yung sa mga
pagbabasa natin ng Biblia. Marami tayong pababasa at pamahalo ng Diyos sa Biblia. So, ang isa sa aking advice, more focus on the New Testament. Pag magbabasa kayo ng Biblia, mag-focus kayo sa New Testament. Kasi sa Old Testament maraming pangako. Pero lagi mo sinabi na paalala, huwag niyong asahan yung hindi sa atin. Kaya, para hindi ka na mausumi, hindi ka umasa tungkol sa pangako ng Diyos, huwag mong ibigay yung hindi sa iyo, pinangako. Yan ang lagi natin tandaan. Mahirap mag-claim pag hindi sa iyo, di ba? Pagka-problema tayo, Hindi sa'yo. pagka-claim tayo hindi para sa atin. So, muli may tayo mga kapatid. Kaya nga, tinuturo tayo ng Banal na Espiritu. Alin ba yung dapat na ibigay sa Diyos? Kaya nga, di ba sa panalangin natin, Panginoon Diyos, mangyari yung kalooban mo. So, lagi natin hinihingi yung kalooban ng Diyos. Para sa gayon, yung pagdududa, yung pag-anilangan ay maiwasan natin. Letter B, hanapin natin doon sa iba. Huwag tayo matakot magtanong. At huwag natin consider na yung pagtatanong sa ating mga kapwa mananampalataya ay hindi maganda. Kasi yung minsan minsan may ganito kasi feeling ay isang mananampalataya. Parang yung pride niya ba? Ay, hindi ako magtatanong kasi makaisipin yung hindi ako hindi ko alam. Di ba kayo? Kaya nga magtatanong kasi gusto mong malaman. So, hindi nakakahiya kung tanong mga kapatid. Hindi mo walang mawawala sa iyo. Mas maraming mawawala sa iyo pag hindi ka nagtanong. Kasi bakit? Kasi mayroon kang gusto